Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Pisces, this is your weekly Gabay Tarot reading from April 29 to May 3, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Pisces ngayong April 29 to May 3, 2026. Sa mga nabibigatan dyan, nahihirapan sa na burnout, na pagod, huwag kayong mag-alala. Ngayong week na ito, nakikita ko dito na may recovery. So, i-claim niyo po tong recovery na sinasabi dito ng iyong card. At nakikita ko rin dito na may grupo ng tao and I believe this is your family na very supportive sa iyo. At nakikita ko rin dito na some of you nagkaroon kayo ng time sa inyong sarili, nag-time for reflection, nag-mindfulness skills, what I meant is time for reflection, like para ma-stop yung, nag-mindfulness skills para ma-stop yung overthinking, nag-meditate, nag-grounding, nagkaroon ng time sa nature. At nakikita ko dito na itong recovery na ito, magkakaroon po ng personal development and spiritual growth. May nag-uusap po dito, Pisces, regarding sa kanuno-nunuan. May nag-uusap tungkol sa family tree. Yes. At may nag-uusap tungkol sa katagalan. Okay, yung sinabi ko kanina na kasi nakikita ko dito nag-overthink, nag-overanalyze, pwede din na nagkaroon ng fear, doubt, hesitation, pwedeng na-trigger yung anxiety or depression ba ito. Pero, sinabi naman ng card dito na at the end of the day, ngayong week na ito, magkakaroon ng recovery kasi nga, gumagawa ka ng changes. Kumikilos ka na. Kumbaga, ayaw mo na mag-overthink, ayaw mo na sa mga bigat ng nararamdaman na ito. Gusto mo makawala, gusto mo magkaroon ng freedom, recovery, at magkakaroon ng balanse lalo na sa iyong emotion. At nang dahil na ito sa releasing na ito, mas maging malakas yung intuition mo. May malalaman kang sekreto, may malalaman kang na nangyari sa nakaraan na nalaman mo ngayon. Which is maganda nagkaroon ka ng time for reflection, paulit-ulit na sinasabi dito. Nakakaganda kasi yan kasi sa time for reflection, andyan yung sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, pahinga, mawawala din yung overthinking na iyan. Lalo na at paggabi, nakikita ko dito na nagkaroon ka ng time para sa iyong sarili. So may malaman kang katotohanan, sikretong nabulgar to. Kasi nga, malakas ang iyong intuition. Pisces, may nakita ako dito, parang nag-divide ng responsibilities. Magbigay ako ng common example para makuha natin. Like, ito yung Pisces, ito yung sa'yo. Oo.
Ito yung gagawin mo, ito yung responsibilidad mo, ito din yung akin para matapos to ng maaga. May mga ganyan eh, Pisces. Nagde-divide na responsibilities ba, basta nagde-divide po. Tapos may nagsasabi din dito, like nagkaroon ng discussion regarding sa alternative. Like, ito yung gagawin ko, pipiliin ngayon, gagawin ko ngayon, itong option 1. Kung hindi siya effective, mag-proceed ako kay option 2. Ayan. So, may alternative na sinasabi dito. And, ang ganda nito kasi may opportunities kang dumating. Actually, dalawang card po mismo mo nagsabi na may opportunities po. Opportunities, syempre, marami yan. Pipili ka dito. Pipili ka, parang select the best ka. Magkakaroon ng best choice or at best decision. So, pipili ka sa tatahakin mo. Kasi bumukas yung mga doors sa iyo eh. Ito, alam naman natin, ng new doors is opportunities iyan. So, galingan mo para makapagpili ka ng mga ayos ng yung, kumbaga, the best choice. Gagawa ka ng desisyon po dito. May offer, proposal. May nakita kong proposal dito. Okay, mas nakita ko dito yung, anong tawag dito? Deal. May deal, commitment, agreement, may kontrata. Pwede din po ito sa buhay pag-ibig. Hindi lang po sa career and money. May ano dito, energy sa buhay pag-ibig, like kakapasok sa relasyon, may promises, may proposal, engagement, ikakasal-kasal, binding contract, agreement. Nagkaroon nga ng pagkakaisa. Most likely kasi to, Pisces, is kayong dalawa. Nag-uusap kayo. Nag-uusap at nagkasundo, syempre. So, claim this opportunities po. Itong proposal na ito. Maging maingat lang, Pisces, kasi nakikita ko dito na may manloloko. May manloloko. Mahilig magmanipula. So, meaning to say, may access to sa'yo. Kumbaga, malapit to sa'yo. Kung pwede, kung gusto mo, wag mong hayaan tong taong ito na kumbaga masaktan ka. Kasi, mas nangingibabaw kasi yung sinasabi ng yung card dito na panloloko. Ginugulo ka. Pwedeng ginugulo yung ano mo. Kasi gagawa ka ng choices, best decision, right? Baka ginugulo ka nito. Like for example, hindi mo magagawa yan, hindi ka makakapili yan kasi hindi yan magtatagumpay. So, wag mong hayaan na magulo ka ng taong ito. Ano to eh, very sneaky, very observer, clever. Pwede nga nag-spy to sa'yo. Actually, alam mo to kung sino to. Kasi, pwede din itong nangyari sa nakaraan. Kung hindi man ito nangyari sa nakaraan, pwede din ngayon. Na sanay, kasi sinabi ng card dito na sanay, bigyan mo ng attention to na kung pwedeng umiwas. Kung pwede, wag na lang magalit. Kasi ang intention ng taong ito para masira yung mood mo. Para magalit ka. So better, wag mong i-serve yung gusto niya, 'di ba? Wag kang magalit kung pwede o kung baga umiwas ka na lang. Bakit ko nasabi na may pass? Kasi sinabi dito. Sinabi dito tapos
And nangyari to sa nakaraan at bit-bit mo hanggang ngayon. At in some of you, mangyayari na sana'y maiwasan. Na sana'y bigyan nyo ng atensyon para maiwasan po. Okay? At yes, alam mo to kung sino to kasi ang reaction, nakikita ko na. Some of you nga, di ba, sa nangyari sa nakaraan, nagkaroon na kayo ng loss of connection. Nagkaroon na kayo ng loss of connection kasi sobra na yung mga ginagawa niya. May, aside sa loss of connection, may nangyari like, nawalan ka ng tiwala, may kinuha sa'yo. Kasi dalawang card mo mismo nagsabi dito na may kukunin siya. May kukunin siya sa'yo. Tapos, nakikita ko dito na sobrang disappointed ka sa kanya. Pwedeng hindi mo inakala na nag-traitor siya sa'yo. Kung hindi man to nangyari ngayon, maging maingat po. Kasi may nakita ko ditong may kunin siya. And, maging umiwas na lang kasi may pag-uugali talaga na sinisira ka, dina-downgrade ka. Pero kung nangyari na to sa nakaraan, kailangan mong i-let go to. People may come and go, 'di ba? Like kailangan kasi ng acceptance niyan na nangyari na. Kasi kumbaga, kunin mo na lang yung mga natutunan mo sa mga nangyari. Like for example, niloko ka. So, next time, kung may bagong tao dyan, kung may mangyayari ulit, at least alam mo na kung ano yung dapat gawin. Na hindi ka basta-basta magbigay ng tiwala. Like, mag-iingat ka na. Kung may bibigay na opportunity sa'yo, pag-iisipan mo na mabuti, hindi mo na i-grab agad. So, kunin mo yung mga nangyari sa nakaraan. Kunin mo yung wisdom message. Kung ano yung mensahe, kung bakit yan nangyari. Kasi 'di ba, may challenges na mayayari sa buhay natin kasi may dapat tayong matutunan. Pero then, nakatadhana talagang darating yan, pero dadaan lang yan sa buhay natin para may matutunan tayo. 'Di ba? Mayroong ganyan. So, better, i-let go mo na itong mga nangyari na regarding sa taong nasira yung tiwala mo sa kanya. At you have to move forward. Okay? Letting go to Which is gagawin mo naman kasi ang ilan nga dito sinabi na aalis, mag-move forward, ang ilan aalis, talagang tumiwalag. Tumiwalag. Aalis din, hindi sa iiwasan lang yung taong yun na, para magkaroon ka ng growth. May nakita kong ganyan. Kumbaga, you are into sa new journey. May new journey kasi dumating sa iyo at natuwa ako sa nakita ko dito na in-embrace mo siya in-embrace na hindi labag sa loob mo yung new journey na dumating na new journey sa buhay mo. At may pwede din bakasyon para makapagpahinga. At pwede din po itong adventure adventure, bakasyon. At most likely kasi nito is moving forward na. Pero din hindi, may energy kasi dito na hindi umalas dyan. Let's say, kasamahan mo dyan na under contract ka pa. So, hindi naman pwedeng umalis ka, diba? Kasi under contract pa. Pwedeng nag-move forward ka na. Kasi kung magstay ka sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pakiramdam, walang mayyaring growth. So, nagpa siya ka mag-move forward. This is good kasi changes to Sinabi naman ng card kanina, diba? Na kailangan magkaroon ng changes. Okay, so kuha tayo ng archangel message for you, Pisces, ngayong April 29 to May 3, 2026.
Sabi po ni Archangel Raziel, I am bringing you historic information and symbols and helping you understand spiritual truths, spiritual understanding. So, i-post nyo pong video, zoom in ko to, i-post nyo po yung video at intindihin yung mensahe. Okay. So, sabi po ni Archangel Raziel na may binigay ito na mensahe through angel numbers, pwedeng sa panaginip, pwedeng sa paulit-ulit na senaryo, pwede din pong through your intuition. So, it's time to connect to your intuition, makinig at magtiwala. Okay? Kasi I think naguguluhan ka na sa mga nangyari. Pwede sa sinabi kanina, naguguluhan ka na, hindi mo na intindihan. So, may ibibigay na sagot si Archangel Raziel sa iyo. So, may mga angel numbers tayo sa mga reading natin, yung 3 months from now, first half of the month, and monthly gabay tarot reading. Oo, panoorin nyo po. Hanapin nyo lang po dito sa channel natin. And, just connect to your intuition. Kasi alam mo naman natin, diba, through your intuition, may malalaman kang katotohanan, sagot sa iyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. Okay, so that is the message from Archangel Raziel. Okay po. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa daily reading natin. At para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Pisces, may nakita ko ditong ang dami. Wow. May parating na opportunities po. May nakita rin akong business partnership, teamwork. May nakita rin akong job opportunity dito. So, opportunities pa rin na dumating sa inyo. Sa sinabi to kanina, di ba? May kasosyo, kung ano man tong opportunities na ito, tanggapin niyo po kung pwede po. Kasi sinabi naman ng card nyo dito na magkakaroon siya ng financial growth. Basta planuhin ng mabuti at sipagan sa araw-araw. Nakikita ko rin dito na may ligawan. Opo, may ligawan po, nagkagustuhan, pero then pumasok na sa bagong relasyon. At sinabi naman ng card dito sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, masaya. Masaya kayo, mahal na mahal yung isa't isa, very supportive kayo sa mga ginagawa o plano niyo sa buhay. So, destiny ito ha. Oo, destiny po ito. Destiny card po ito. May mangyayaring naka-destiny sa'yo. Claim niyo po. Claim. Pisces. Okay, wow, sobrang sipag mo ha. Hard work, productivity, puro movement ang nakikita ko dito. Transition.
Oo, maging handa lang po kasi magiging busy ka. Gusto mo mas naging kumbaga gustong-gusto mo mag-focus, focus sa mga ginagawa mo, hard work talaga nakikita ko dito. At may bagong kasanayan din at kaalaman na yung mga ginagawa mo, mamahalin mo talaga. Yung kumbaga aalagaan mo ng mabuti. Tapos tagumpay sa kaperahan andito po. Kasi naging productive ka sa araw-araw. Tapos, yes, taas ng tagumpay ito nasa iyo na, hawak mo na. Ang sabi ng yung card dito, keep up the great work. Ipagpatuloy niyo patuloy mo lang magsumikap. Kasi makukuha mo talaga yung gusto mo. Okay, may gusto ano na, ano tawag nito? Sa mga relasyon, may gusto na magtayo ng sariling pamilya. Pwede ikaw to, pwedeng yung partner mo nag-discuss nito. Gustong magtayo ng sariling pamilya. Tapos lahat kayo, single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa, naging hard worker nga kayo kasi nagkaroon ka ng sense of stability. Gusto nyo masecure yung future nyo. Alam nyo ba, sinabi ng yung card dito na what you have been studying or practicing, it will lead you to abundance po. Magbibigay po iyan ng abundance sa iyo. Kailangan mo lang magtiwala, mag-set ka ng clear intention para makuha mo tong success na sinasabi ng yung card dito. Sa career and money nyo po, Pisces, nakikita ko po dito na still from here to here, busy pa rin si Pisces. Puro action ang nakikita ko dito. Quick action nga Movement, transition. Ayan. Ang ganda nito kasi hanggang ngayon, from here to here at kanina din, puro opportunities ang dumating sa iyo. So, tandaan nyo po, sinabi ng yung card dito, na-clarify yung card mo dito, nakatadhana talaga to sa inyo. Nakikita ko dito na isa o maraming alok o idea ang darating sa iyo. Ang ganda ng blessings nyo, claim nyo po, Pisces. Maging handa, yun nga, magiging busy ka sa trabaho mo. So, itong opportunities na ito ay excited ka. So, this is exciting new opportunities po. Kitang-kita ko dito yung financial stability pa rin ha. From here to here, financial stability pa rin yung sinasabi ng iyong card. Nagkaroon ng abundance sa kaperahan mo for this ngayong week na ito. At yes, blessings to na nagbibigay ng saya sa'yo. Darating na din yung inaantay mong mensahe po. Nakikita ko dito may travel. May travel po or isang bagong tao na darating sa iyong buhay. May advice ang card niyo po, Pisces, na wag mong hayaan na mangyari ulit yung loss of things or overspending sa money. Oo. Ang sabi kasi ng card dito na mag-ipon, control, monitor, and save, mag-ipon. Kung may concern kasi ibang tao na naging materialistic, kailangan mong siguraduhin talaga na makaipon ka. At kung gusto mong ma-resolve yan, pag-usapan nyo. Okay? Kasi may nakita ko dito, may concern kasi ibang tao na naging materialistic din. Pwedeng galing to sa iyo, itong pera na ito. So, pag-usapan nyo. At ipaintindi mo sa kanya na may concern ka sa money na gusto mong makapag-ipon ng mabuti. At sabi din ng card na baka mapagasta kayo ngayong week na ito, pag-isipan po na mabuti. At the end of the day, kayo naman po na mag-decide niyan kasi
pera niyo po iyan, buhay niyo po iyan. Pero yung paalala ng card na sana bigyan mo ng atensyon na kailangan pong magkaroon ng control, monitor, and save your money. Okay? Kasi 'di ba, dalawang card po mismo nagsabi dito na may malaking pera, mga malalaking pagkakataon na makapabigay sa ng malaking pera. Kung may nangyaring loss of connection, loss of things, or loss of opportunities sa nakaraan, you have to believe in yourself. Think positive. Okay? Kahit hindi ka comfortable sa sandaling ito, makukuha mo po ang kailangan mo. Kumbaga, mag-focus kayo sa mind healing instead of suffering. Nakahubad po ito ha. Kailangan natin takpan. And don't you worry, i-reading po natin yan. Pisces, kung gusto nyo pong updated kayo lagi sa ating video reading, kung gusto nyo ma-notify kayo, ma-prompt kayo, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano po, magpaturo po. At huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At Pisces, sa panood nyo na ba yung mga reading natin tungkol sa inyong Mayo? Andito na po sa channel natin yung 3 months from now, first half of the month of May, and Monthly Gabay Tarot Reading May 2026. So tatlo po iyon. Panoorin nyo po kung gusto nyo po. Andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po, scroll down nyo lang po. Okay. You are in a process on healing. At sinabi ng card dito para sa mga single na you are destined to be with someone, so it's time to find the soulmate. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito kalma, harmonious, yung nagkakaisa kayo sa inyong relasyon. At you're healing from the past and feeling hopeful for the future. Makaka-receive kayo ng magandang blessings, may unexpected help din akong nakikita dito. May pag-asa, may healing. Yan ang sabi ng iyong card. So may na-attract kang taong sobrang successful sa buhay, Pisces, sa mga single dito. Masayahin at ready na ito sa seryosong relasyon. Pwedeng, kapwa nyong water signs. Cancer, Pisces, Scorpio. And sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, love and happiness overflow. Sobrang satisfied nyo sa inyong relasyon at deserve nyo mag-relax at mag-enjoy. Nakikita ko dito overflowing abundance. Pisces, successful and satisfied ka sa buhay at nakikita ko rin dito na thankful ka sa mga biyayang natanggap. At deserve nyo din magbakasyon ha? Oo, sabi ng iyong card. Yes, nakikita ko dito your health is improving also. You are very inspired. Sa mga single dyan, wag po daw madaliin yung para magkaroon ng relasyon. Kailangan magkaroon kayo ng same vision for the future upang sa gayoy magkaroon kayo ng isang healthy relationship soon. Kumbaga kung dating pa, kilalanin mo siya ng mabuti kung ano yung vision niya for the future. Kung sakaling magkaroon siya ng relasyon, investigate po. Kumbaga maging wiser ka na. Kasi I believe day to marry na kayo, Pisces. Sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, you are moving fast in this relationship. Like parang pinipressure, nagmamadali. Kailangan may ganap na. Pwedeng araw-araw naganap, kaya nape-pressure po kayo. At sinabi ng yung card dito, make it sure na ang couple nagkaroon ng vision for the future or mag-create kayo ng solidong foundation at mag-establish kayo na kahit anong plano para sa pag-level up nyo sa inyong relasyon.
Okay? So, may umuwi dito. May nakita kong umuwi dito. Oo. At may gagawin kayong malaking desisyon. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.